Binisita pa daw siya ni VP Sara doon. Sino ba tong gwapo na ito at bibistahin ng Vice Presidente? Yeah, actually, Pag nakulong si Martin Luther King Romualdez, believe na ako kay Boying Rimulya. Boying Rimulya for President! Ganyan na! Go, go! Ombudsman Boying. Pero bakit naman? Ito nga ayaw ko dito sa gobyernong ito eh. Ang sinampulan, kalaban ng mga Rimulya sa Cavite. Si Revilla. Oo nga. Oh, eh di kung wala na si Revilla, wala na mga Revilla, hindi na makatakbong gobernador laban sa mga Rimulya, hindi ba? Kaya, say goodbye to your ambitions to be governor. The Revilla son who is now vice governor. No. And yan naman ang ayaw ko dyan, na sa dami-dami naman ng mga taga-DPWH na dapat unang makulong. Ang ginawa pa nila, ginagawa nilang state witness para makulong yung mga kalaban nila sa politika. Next time sana, ma'am, ito lang naman ang akin ha, hindi naman ninyo ako pinaupo dyan eh. Kasi takot si Martin sa akin, kaya hindi niya ako pinaupo dyan eh. Pati yung aming substitute na inutos na ng Supreme Court sa P3PWD, na nanalo naman talaga kami, hindi niya pa rin pinaupo. Pero ito yun lang masasabi ko, ma'am. Sa iyo ha, Congresswoman Luistro. Bakit yung rules dyan sa Committee on Justice, hindi na namin alam kung totoong rules ba yan o gawa-gawa mo lang? Kasi, bakit kasi? Pati vice chair mo, na si Congresswoman Jennifer, ano ba yun? Lagbay? Doon sa Mindanao, nag-manifestation siya na dapat huwag dagdagan. Kung ano lang ang nasa complaint, yun lang ang inyong i-discuss dyan. Which is correct because they are only there to rule on whether or not the complaint for impeachment is sufficient in form and in substance. Dito. O di bakit attorney ang tawag nila dito? Eh, failure naman pala ito sa bar. Bakit nakalagay dun sa ano? Parang mayroon siyang speaking doon na nandyan nakalagay Attorney Ramil Madriaga. Aba, dapat sa iyo pinapakontempt sa Supreme Court, Madriaga. Bawal yan tawaging sarili mo ng attorney ka na hindi ka naman pala abogado. Kaya alam mo kasi, kung abogado sana ito, mga kababayan, mas mahirap magsinungaling ito eh. Matatakot ito madisbar eh. Kaya lang hindi nga pumasa sa bar. Kaya kayo, huwag nyo naman sabihin na dahil lang sinabi ni BP Sara na ganito yung grade niya sa bar, sasagutin nyo na hindi naman yan ang batayan ng magaling na abogado. Chos! Pasan nyo muna ang bar bago kayo makipag-ano dyan. Para naman kayong, oo nga, nag-top nga kayo sa bar. Pero anong ginawa nyo? Look, private practice kayo eh. Hindi naman sa kasi nag-private practice din naman ako sa Akran. Doon ako nagsimula for training eh. Pero wala kayong serbisyo sa tao. Tapos kayo ba ang batayan ng successful na abogado? Palagay ko hindi. Kaya alam nyo, yung masasabi kayo na, hindi naman yan batayan dahil pumasa. Pag hindi naman pumasa, kagaya ni Lenny, sasabihin nyo na naman, take two. Talagang wala na kami mga abogadong paglalagyan sa inyo. Kahit kayong mga hindi abogado, tumigil nga kayo dyan ha. Pasan nyo muna ang bar bago kayo tumawag sa akin. Ayan. Itong Madriaga, ito umiinit ulo ko dito sa attorney na hindi attorney ha. Pero alam mo, Mama Bing, sa akin kasi, ang nakikita ko sa kanya, nothing to lose eh. Diba? Nothing to lose. Gusto niya everything to gain. Gusto niya mapardon, Kati. Not only that, what if lang naman, no? Paano kung, kung di na talaga siya makakalabas, he just wanted his family to have a better life or good life. We don't know. Diba? That's not that does not justify his lying. Diba? Ito namang si Congresswoman Luistro na parang, are you crying? Are you crying? Bakit? Sabi nga ng kaibigan ko si Dr. Mata, hindi naman tumatagos yung luha dyan sa salamin. Ba't salamin yung pinupunasan niya? Are you crying? Please make it a record that Madriaga is crying. Ano ito, court?
Ikaw talaga, Hindi, kung tsaka gusto bakit- Luis, bakit- kung minsan ang pagka-fiscal mo, hindi na tama yung lugar mo ina. Di ba sabi, hindi yan trial? Eh bakit ginagawa mo dyan trial para kang fiscal dyan na, are you crying? Please make it on record that Redriaga is crying. Sana you make it also on record that Congressman Paulo Marcoleta was objecting. Oh, instead, pina-strike mo off the record yung sa congressman. Tapos yung crocodile tears ni Madriaga, pinapalagay mo sa record. Ano ba talaga? Ikaw talaga, Congressman Luistro, ha? Siguro nakabalik na dyan si Martin, yung boss mo. Kaya ganyan ka pasikat ka dyan, mama. Wag mo na akong ano yun, ma'am. Sa sunod, mag-attend na ako dyan ng hearing nyo, ha? Para next time sana, ma'am. Ito lang naman akin, ha? Hindi naman ninyo ako pinaupo dyan, eh. Kasi takot si Martin sa akin, kaya hindi niya ako pinaupo dyan, eh. Pati yung aming substitute na inutos na ng Supreme Court sa P3PWD, na nanalo naman talaga kami, hindi niya pa rin pinaupo. Pero eto yun lang masasabi ko, ma'am. Sa iyo, ha? Congresswoman Luistro. Bakit yung rules dyan sa Committee on Justice, hindi na namin alam kung totoong rules ba yan o gawa-gawa mo lang? Kasi, bakit kasi? Pati vice chair mo, na si Congresswoman Jennifer, ano ba yun? Lagbay? Doon sa Mindanao, nag-manifestation siya na dapat huwag dagdagan. Kung ano lang ang nasa complaint, yun lang ang inyong i-discuss dyan. Which is correct because they are only there to rule on whether or not the complaint for impeachment is sufficient in form and in substance. If you are not there to even say, oh, there's probable cause to convict, there's a probability that you'll be convicted. Hindi. That's why you're not supposed even to use that word probable cause. Sufficiency in substance, meaning the allegations are there and the annexes are there, and Congressman Erice and Justice Ascuna correctly pointed out, and Congressman Rufus Rodriguez, that it should not be a fishing expedition. These hearings in the House Committee on Justice should not be a fishing expedition. If it is not in the complaint, the committee is not supposed to gather evidence for the complainant. Eh, si Luistro, siya na itong nag-gather eh. Pinapasabi na yung salin, pinasabi na yung mga kung ano-ano. Ayun ang problema dahil mga tao hindi na naniniwala dyan sa House Committee na yan. Alam naman natin kung sinong boss nitong si Luistro, di ba? Si Martin Luther King Romualdez. O, balik tayo kay Madriaga, Attorney Pao. Comment lang ako doon sa procedure na ginawa nila. Attorney Bing, isipin mo, buong linggo leading up to the hearing, kinukutya nila si VP or china-challenge nila na punta ka rito para ma-confront mo yung si Madriaga, mapatunayan mo dito na nagsisinungaling siya. Bakit? Trial ba yan? Bakit mo pumuntayan ng complainant ang respondent dyan? Yun nga, Attorney Bing, kung napansin mo nung hearing last week, kahit yung miyembro mismo ng House Justice Committee na gustong mag-probing questions to test his credibility, eh hindi naman pinayagan. So ano palang punto na pupunta si VP Sara doon para kumprontahin tong si Madriaga? Eh hindi naman pala siya makakapagtanong ng At probing saka it is her right. Whether or not she will appear there, that is her right. Huwag niyo sasabihin na, talagang guilty ito, kaya ayaw niya pumasok dito. Eh, pambira naman kayo. Bakit naman ako papasok sa Lions Den? Ano ako, tanga? Pero tingnan niyo naman ang ginagawa niyo dyan, kayong mga majority dyan. Wala na kayong kortesiya sa mga kasama niyo. Abay, kung ako dyan, dami ko nang kaaway sa inyo. Doon na tayo sa flagpole talaga mag-aaway. Bakit? Eh, courtesy yan eh. Kahit sa Court of Law, Congresswoman Luistro, kung ano man objection dyan, na hindi naman talaga to be strict, hindi objection na sobra na, or talagang overruled, eh, the judge will say, let it remain in the records. It is set to the credibility of the witness. Pero ikaw, pinastrike mo off the record ang manifestation of cess at objection ng kapwa mo, congressman. Yan talaga. Sumusobra na kayo dyan. Kaya dapat yung house rules ng committee na yan, ilabas nyo, at kailangan si Luistro ay mag-stick din sa rules.
iakyat nyo na yung impeachment na yan. Kung masyado kayong atat na ipa-impeach si BP Sara, iakyat nyo na sa Senado. Please lang. Tama na ang propaganda nyo dyan at fishing expedition. Character. Pinapak nyo eh. Assassination. Paolo, pinapak nila yung complaint nyo. Anong kulang dyan? Ipasok. Anong kulang dyan? Ipasok. Tingnan mo na ang ginagawa ni Congressman, my former student, Terry Ridon. Bing, at saka, diba? Attorney Paolo, what do you think about it na sa ginagawa nila, di parang binigyan nila ng dahilan ng Supreme Court ulit pag inakyat yan doon na hindi na naman matuloy ang impeachment. Basta Kasi ng ang due dami lang process. bawal na ginagawa ngayon, di ba? Well, ang komentaryo ko dyan is paano kasi takot sila sa patas na labanan. Kasi alam nilang hindi nila matatalo si VP Sara sa patas na labanan, whether sa impeachment o sa eleksyon. Kaya sila nagkakandara pa na Siraan siya. siraan siya, na mag-fishing expedition para mag-imbento ng ebidensya. Yun ang totoong dahilan dyan. At alam nilang wala silang ganong pagkakataon sa Senado. Ito pa, Attorney Paolo, ako bakit talaga kalukuhan itong proceedings si Luistro eh. Biro mo, allowed ba yun na si Chua, I just searched him, abogado pala ito si Chua. Talaga? Oo, abogado daw. Abogado nga siguro kasi ginugol ko eh. Yung si Chua, meron ba tayong picture dyan ni Chua? Ayan. Meron pa siyang dalawang duffel bag. I-introduce niya sa evidence yung dalawang duffel bag na hindi naman yun ang dinala ni Madriaga doon. Hindi naman yun naka-attach yung pictures na yun sa ano. Basta lang dala si Chua doon for effects na ito ba, ganito ba kaliit, kalaki ang duffel bag na pinaglaman ng 35 million? Ay hindi po. Nung sinabi ni Madriaga na hindi, sabi niya, ay ito, what about this one? Alam mo, Attorney Congressman Chua, kung sa husgado, umarap ka sa akin, ganyan ka, lalampaso kita. Ini-introduce ng complaint, ipapasok mo, you're acting there as a judge, di ba? You're actually acting there as a judge because you are going to vote. O, tingnan mo to, mga kababayan, tingnan niyo si Chua, Chua parang, Chua na binibenta ni Chua, nagbibenta ka, magkano ba yun sa kaliwa mo? Magkano, ha? Okay. Ano? 1.5? Masyado nang mahal yan. Yung walang pangalan? 800? Yan na lang amin. Alin ba dyan talaga? Ang binibenta mo, ay isusoli mo na. Wala raw bumili. Walang bumili. Talaga ito si Attorney Chua. Sana magharap tayong dalawa sa husgado someday. Yan ang wish ko lang. At nakakaya sa Adidas na ang nilagay mo dyan, peke na bag! Nakakuha ko sa Adidas. Black ito eh. Peke na bag yan Adidas na yan. Nilagay mo dyan. Ano ka ba? Congressman Chua. Masyado siguro talagang atat na atat mag-blood-blood. Nababalatan sila, Attorney Paolo, no? Sa napanood natin sa nakaraang hearing, kitang-kita natin na ang kanilang layunin ay siraan, i-character assassinate, imalay ng ating Vice Presidente. Kasi tama ka, kasi hindi nila magagawang labanan siya sa patas na labanan. Kaya nga, sa mga kababayan, kaya nga po si VP Sara hindi humaharap kasi gusto niya isampa na yung kaso, dun siya sasagot. Hindi katulad nito na mala pelikula ang ginagawa, na merong pang script, meron pa tayong best actor, may mananalong pang FAMAS and all, di ba? Talagang iba-iba yung laban nila eh. Kasi they really wanted na ma-psych nila or ma-brainwash nila ang tao na ganito si VP Sara. And you know, maganda yung ginagawa ni VP Sara na hindi humarap. Kasi ba't kaharap? Sa alam mo naman na ang gagawin lang sa ibababoyan, tsaka kitang-kita yun naman dyan sa Congress. Anong ginagawa nila pag meron lang magki-question? Alam mo yung nakakatawa? Yung sinasabi ng witness, ang dami-daming sinasabi. Tapos Pero pag tinatanong mo, bawal. Binisita pa daw siya ni VP Sara doon eh. Sino ba tong gwapo na ito bibistahin ng Vice Presidente? Actually, Attorney Bing, dun sa usapin na yon, pang ilang version na yan ng kwento kasi nagbago-bago na. Ang unang kwento niyan ni Madriaga, according to Attorney Palad, ay binisita daw si Madriaga sa kulungan ni VP Sara para pigilan na mag-testify. Yun ang unang labas nila nung December pa lang. Ang problema,
wala pang isang linggo, lumabas na agad si Secretary John Vic Remulla para pasinungalingan yon. Ang sabi niya, hindi binisita ni VP Sara si Madriaga, ang binisita niya si Congressman Teves. Si Arne. Oo. So ngayon na nahuli na siya sa kasinungalingan niya, bago na naman yung version niya. Ang sabi niya, hindi siya talaga binisita ni VP Sara, kundi dumaan lang daw si VP Sara, tapos nag-hi. Tapos, pinatawag daw si Madriaga ng jail warden. May telepono daw. Inabutan ng telepono, tinatanong, tapos yung sa telepono daw, si VP Sara daw yung boses sa kabilang dulo ng linya. So, Dapat ipasabi na nila itong jail warden. At saka Hindi yung ba may telepono, warden yan? ipa-forensic. hindi, pero pabago-bago kasi siya ng kwento kasi puro kasinungalingan nga ang sinasabi nito. Parang yung painting, ang sabi, ako nagbigay niyan. Nung lumabas si Tanya Gaysanoli, iba na. Parang inutusan daw siya ni VP Sara na magkopyahin yung painting na yon. So pinapakomento ako, ang sabi ko, final na ba talaga yung kwento na yan? Kasi hanggat Ang daming diba, verses. papalit ng papalit. So antayin na lang namin yung final version bago namin sagutin yan. Oh, at saka, it's already attorney. You may not want to say it, pero I will say it. This is already a done deal. Itong sinatawag natin na kangaroo court. Bakit kaya kangaroo ang sinatawag pag kangaroo court? Anyway, from what you see, mga kababayan, na ang proseso dito ay masyado na pong partisan. Wala na pong fairness tsaka impartiality. At na-feel yan unang-una ni Congressman Paulo Marcoleta. Alata na po yan. Kaya ngayon, magtataka sila bakit ang mga abogado ni VP Sara at si VP Sara ay umakyat na naman sa Supreme Court to question the due process requirement in the Committee on Justice. Bakit kayo magtataka? Talaga namang kahit sinong manonood sa inyo, halata naman na kahit kapwa nyo, congressman, ay ipapastrike off from the records ang kanyang objection o manifestation. Buti na lang yung vice chair na si Congresswoman Jennifer letter L from Mindanao, ang objection niya was in the form of a manifestation na sinasabi niya na dapat yung complaint lang ang titingnan natin. Hindi na tayo pwedeng magdagdag na wala sa complaint. O yun, bakit niya hindi pinastrike from the records? That's exactly what Paulo Marcoleta was also saying. Pero hindi niya pinastrike off kasi vice chair niya sa Committee on Justice. Di ba? Part ng majority. Attorney din pala yun. At mukhang first termer itong Congresswoman Jennifer. Lagbay. Lagbay. Yun. Kaya makikita na walang impartiality. Walang fairness, which is a number one requirement of due process under the Constitution. Yes, correct. Is that any agency or body that will make decisions must be impartial and must be fair. Diba? And follow the appropriate procedural rules. Dagdagan ko lang, Attorney Bing. So, tama yung sinabi mo yung fairness Kasi ang hinihirit ng mga miyembro ng House Justice Committee, sumusunod kami sa due process, naghihiring na nga tayo, inimbitahan ka na nga dito Pero kaya naman talaga may due process para may fairness. Kung sumunod ka nga sa due process, sumunod ka sa procedure, binigyan mo ng pagkakataon sa magot, pero yet, hindi patas yung nangyayari dyan sa hearings sa House Justice Committee, wala pa talagang due process. Kaya yun ang gusto po nating makita na sana madulog sa Supreme Court, yung issue ng fairness. Oo, and I hope the Supreme Court will act on it in the appropriate time naman. Wag naman yung aning ko pa ang damo kung patay na ang kabayo. But based on what the Supreme Court ruled in the first impeachment case, it was timely naman yung paglabas nila ng desisyon na yan. At saka, masabi ko lang under fire si
Senior Associate Justice Leonen dahil hindi mo siya rin yung punente doon sa first impeachment Opo. case. So, under fire siya ngayon dahil he required the SARO doon sa hearings on the budget, which was, I think, ongoing now also. So, makikita mo talaga ang kamay ng mga ng politika, di ba? Ano pa, Attorney Panelo or Paulo, ang mga indications na itong si Madriaga nagsisinungaling? Dun sa mga critical na aligasyon laban kay VP Sara at kay dating Pangulong Duterte, wala siyang ebidensya. Diba? Ang ebidensya lang niya is itong mga picture at mga video nung kampanya. Napakaraming tao po ang merong ganong picture kay VP Sara. Tapos, actually, kahit dagdagan ko lang yung mga nagpasinungaling sa kanya right after siya mag-testify, meron ding mga taga-Lubao, Pampanga na nagsabing hindi totoo or imposible yung sinasabi niya na nagdeposito siya ng malaking halaga sa isang bangko sa loob ng mall sa Lubao, Pampanga dahil wala naman palang mall sa Lubao, Pampanga. Tapos meron pang land bank managers checks na medyo questionable kasi ito nakita ko lang at hindi ko pa na-verify ito personally, pero ang sabi po ni Attorney Vic Rodriguez nung nagpadala po siya ng tao sa branch na yan, itong Dishud branch ng Land Bank, wala naman daw pong branch na gano'n. ATM lang po ang meron sa Dishud. Wala pong bangko dyan sa Dishud. Attorney Paulo, another perjury case na naman yan. Yun po ang rinekomenda natin kay VP Sara at mukhang dun po tayo papunta. Panibagong perjury complaint laban kay hinahayaan mo lang ito si Madriaga, akala niya he can just do this without any consequence sa kanya. Kasi total naman, nandiyan na siya sa kulungan. Ano pa nga bang mangyayari sa kanya, di ba? Pero hinahabol nito pardon Then, tsaka, go. Dagdag ko lang na hindi po haka-haka na ito yung motibo niya para makalabas ng kulungan. Meron po tayong ebidensya nito. Meron siyang text message, si Madriaga, papunta kay Lieutenant Colonel Nolasco, Lieutenant Colonel Dennis Nolasco. Ang sinasabi niya doon, Nolasco, sabihin mo na lang na sa akin mo binigay yung confidential funds at ako na lang magpapaliwanag kung saan ko dinala. Huwag ka mag-aalala sa akin kasi makakalabas ako ng kulungan, magiging state witness ako. So yun po yung pruweba po natin. Hindi May po tayo evidence. naghahaka-haka dito na nakakulong siya, baka gusto niya makalabas. Meron pong pruweba nito. At doon po sa counter affidavit niya, doon sa perjury complaint na final sa kanya ni VP Sara, hindi niya po in-address ito. Kasi hindi niya po kayang i-address. Tama. Actually, nabalitaan nyo rin ba na binatikos ni Leila de Lima ng mamayang liberal ang kampo ni Sara Duterte dahil sa umunay pag-asa nito sa Korte Suprema upang mapatigil ang impeachment proceedings. Tinawag niya ito na judicial overreach at pabirong tinukoy ang Korte Suprema bilang Sara's Court. Bakit naman ganon? Nauna nang idineklara ng Korte Suprema kasi nalabag sa konstitusyon ng mga impeachment case laban kay Duterte dahil sa technicality kaugnay ng one-year rule. So nagre-react sila doon. Una, itong pinuna ni De Lima bago kalaunan ay humingi ng paumanhin matapos sabihin na tila one-sided daw umano ang naging desisyon ng Korte Suprema. Anong comment niyo doon? Kasi halata naman bias Ito kasi yung problema, no, mga kababayan. Kapag dumidepensa si VP Sara, ayaw na ayaw nila. Perfect example na lang. Sinabi rin ni Congressman Abante sa isang interview na 3 testigo lang, enough na to prove daw na totoo yung sinasabi. Paano yung 18 Marines? 18 yun. Ayaw niyong pakinggan, may pruweba, may salaysay, nagsasalita, eyewitness, sila mismo yung nag-deliver, pero wala kayong pakialam. Eto, nakakulong, may record ng criminal record, tapos, nothing to lose. Oo. Di ba? But pa-explain mo nga, Attorney Paulo, para parang simple lang, para maintindihan naman ng mga hindi abogado, kung bakit, ano ba yung ground sa petition sa Supreme Court. Hindi po tayo kasama dun sa nag-file niyan no? Pero ang pinaka-basic po niyan is yun nga, para sa akin fairness.
Hindi, ang due process, it doesn't mean na magko-comply ka lang sa procedure. Kaya ka pinapa-comply sa procedure para may fairness. Kunyari, ano pong klaseng fairness ang aasahan nyo sa House Justice Committee na bago pa man mag-start yung hearing, nag-posing na po si Congresswoman Laila De Lima, si Congressman Chel Jokno, at saka si Congressman Percy ng Mary Grace Piatos na pagkain. So ano pong klaseng fairness ang aasahan nyo? Meron kang si And they're members of that committee. Congressman Terry Redon, pag nagpa-interview, parang guilty na ho si VP Sara bago pa man maglatag ng ebidensya. So, kita po natin na talagang partial at bias itong House Justice Committee. So, karapatan po ni VP Sara na tumungo sa Supreme Court, dumulog doon para matigil na ito. Pero, kahit nga hindi umaksyon itong Supreme Court at nag-issue ng TRO, maganda din para sa akin kasi nakita natin last week kung gaano kaabusado itong mga congressman na to. Lalo na si Luis Tro. Oo, tapos ang tandaan po natin kasi itong mga Supreme Court justices, mga impeachable officers din yan. So nakita nila ngayon first hand kung anong pwedeng mangyari sa kanila kung napolitika sila. So maganda din, merong benefit din na natuloy yung hearing last week. Ito talaga si Congresswoman, si Jinx. Jinx ba pangalan yan? Jinx. Jinx Luis Tro. Ito yung yung inamin niya na tinago niya asawa niya na akusado of 2 counts of rape. Dahil daw asawa niya yun Ganun ba yun? Pag abogado ka, pag asawa mo akusado ng rape, patatakas mo, di ba dapat ground yan for disbarment? Grabe. Pero ito pa, masakit. Abay, may utang pala na 6 million na attorney's fees kay Attorney Man Scarpio. Ayaw naman ngayon bayaran. Di ba? Kung ano-ano sinasabi nyo, Congresswoman Luis Tro, para hindi lang kayo magbayad. Hindi na nga nakulong asawa mo Ayaw mo pa magbayad. Tapos ngayon, ipapa-impeach mo pa ang asawa ng abogado mo. Dapat mag-inhibit siya, di ba? Kasi kung meron silang personal, Tama ka. Kita mo, hindi nga abogado to Scotty. Ito, show fairness, di ba? Baka sabihin naman na kampi ka kay BP Sara dahil abogado mo si Mans, di ba? Attorney Carpio. Hindi talagang pakapalan na lang ito Mahirap talaga sa Pilipinas ngayon, mga kababayan. Na ang ating House of Representatives ay napakababa na po ang tingin ng mga tao sa kanila. Siguro nga, yung mga number 8 nila na plaka ay pinagtatanggal na nila. Dapat. Kasi galit na mga tao, na habang gutom ang tao, sila ay maragya ang kanilang mga buhay. Yan. Alam mo ba, Mama Bing, humiling din ang abogado ni Ramil Madriaga sa Office of the Ombudsman na imbestigahan daw din ang pagkakasangkot ng isa sa mga prosecutor nito sa umano'y partisan political activities na maaring magresulta sa kasong kriminal at administratibo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman ang kampo ni Madriaga at isinumite ang supplemental affidavit na binasa nito sa House Justice Committee sa pagpapatuloy na impeachment proceeding laban sa Vice Presidente. Pinaliwanag ni Attorney Raymond Palad, isa sa mga abogado ni Madriaga, na ang pagsusumite ng supplemental affidavit ay kaugnay ng show cause order ng Ombudsman laban kay Ryan Ray Kilala, isang Assistant Special Prosecutor. Pinapaliwanag kasi si Kilala sa mga aligasyon laban sa kanya, kabilang ang umay pagtanggap ng malaking halaga ng pera. Anong masasabi mo dito? May binigay pang pera, Attorney Panelo. May binigay bang pera kay Attorney Kilala? Sabi ni Madriaga may binigay pa siya? Nakausap po natin si Attorney Ryan Kilala at sabi po niya ay hindi po totoo yung mga parata niya. Anyway, considering the source, malamang hindi po totoo yan, di ba? Correct. Oo, At saka laway lang po ang puhunan ni Madriaga. Wala naman po siyang matibay. Hindi matibay, wala talaga siyang ebidensya. Tsaka yung the nerve of this Kilala na gawa-gawa ng ganitong kwento, no? Against Not lawyers. Kilala, the di ba? lawyer. Si Madriaga. I mean, ni Madriaga, Lawyer ni no? Madriaga. The nerve, ha? Talagang, ibig sabihin, may backer ito na malakas. Yan. At saka nabalitaan ko rin yun na May backer. ang lawyer daw ni Madriaga is apparently lawyer din ni Ray Espinosa. Kerwin Espinosa. Kerwin ba? Kerwin Espinosa. Yung self-confessed drug lord ng Oo. Albuera ata siya. Yes. So, Wow. ano Tapos, mo?
Yeah. Itong si Madriaga, diba, sinasabi niya na bagman nga siya, di umano naghatid-hatid ng kung ano-anong pera. Hindi, para sa akin, hindi talaga kapani-paniwala. Kasi ang halimbawa na ginagamit ko, kunyari dito sa flood control scandal, bakit kapani-paniwala kunyari si Bryce Hernandez at itong si Henry Alcantara pag sinabi nilang nagkaroon ng korupsyon doon sa Bulacan flood control projects? Kasi pinuno sila ng DPWH sa Bulacan. So meron silang Exactly. personality, sila mag-a-approve ng kontrata. May access sila. Dadaan yung pera sa May kanila. control sila. Kahit itong si Zaldico, may mga pinangalanan siyang mga opisyal ng gobyerno na yun daw ang susi para patunayan na kahit si BBM nakakatanggap. Itong si Yusek Jojo Cadiz, si Yusek Olaivar, pati si DBM Secretary Mina. Mina Diba? Panganiban. Pati si Yusek, yung Adrian Bersamin. yeah. So, itong mga to, pag nagsalita tong mga to, may personalidad yan. Kasi mga opisyal yan ng gobyerno na malapit talaga sa opisina ng Pangulo. So, kapani-paniwala. Pero ito si Madriaga, sabi nga ni Justice Martires, he's a non-entity. Yeah. So, bakit yung mga tulad nitong mga tinuturo na mga opisyal ng gobyerno, mga USEC, hindi pinapaniwalaan. Pero isang non-entity katulad ni Madriaga, pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan ng majority sa House Committee on Justice. Hindi, isa lang yun. Kasi diversion nga. Ayaw nilang pag-usapan ang GAA-scam, flood control, at BICAM. Kasi lahat sila nakinabang dyan. At saka syempre tatakot silang patawag yung 18 Marines. Kasali sila doon, yung iba sa kanila nandun eh. Hindi, tsaka sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, di ba? Yung mga nagtutulak ng impeachment, yan ay mga takot dahil alam nila na pag nanalo si VP Sara sa 2028, 1 million % hindi siya maaareglo tungkol sa itong mga kalukuhan nila sa flood control. Kaya Mananagot sila. yun. Kaya kayo, alam nyo na kung sino yung napakasipag dyan na batikusin or pag-usapan ang impeachment na to, alam nyo na. For sure. Oo. Sabi nga ng Brave 18, male-maleta. Mali-maleta. Nasaan na nga palang mali-maleta? Nasaan na si Saldico? Oo nga, Meron mo Mama tayo B. dyan picture video ni Saldico? Nasaan na si Saldico? Ayan, isa pa yan, Mama Ang B. sabi ni BBM, si Saldico daw ay nahuli sa Hague. Sa Hague. Sa Prague. Sa Prague. Sa Prague. Sa Prague. Uy, ang ganda-ganda ng Prague na yan, ha, Kati? Ha? Di pa ako nakapunta. Oo, Yung Jubilee. Di pa ako very, nakapunta. very old city. You've been, no? Oo. Kailan lang yan? Ganda. At nahuli daw sabi ni BBM, ha, nahuli si Saldico na trying to enter Prague. Boundary. Sa boundary siya. Without his documents. At ito daw ay pinapa-deport nila. Hindi nga naman may extradition kasi wala namang treaty of extradition. Pero pwedeng ma-deport kung walang Documents. let's say walang visa, walang kulang yung kanyang dokumento, whatever. Anong passport kaya ginamit ito? Baka Philippines. Ito lang ang masasabi ko dyan. Bakit naman gusto ni BBM at ni Martin umuwi si Saldico? Di ba ayaw nila? Kasi nga, kaya siya pinaalis. Sabi ni Saldico, pinaalis daw siya ni Martin Romualdez para hindi na siya interviewin, hindi na siya magsalita. Nung nandun na siya, he had a change of heart, he changed his mind and he spoke, nagsalita siya laban sa kay BBM. At Martin, na sinabi niya, pinadala niya rin si BBM ng 25 billion pesos bilang kickback sa 100 billion na insertion dyan sa budget na pinag-uusapan ngayon. Dyan, sa Supreme Court. Ayan. So, bakit naman gustuhin ni BBM na umuwi yan? Siyempre hindi. Kaya tingnan mo pag tinatanong siya, kailan po ba yan babalik dito? Sabi niya, it might take 3 months. It might take 3 months or not at all. Why? Because they don't really want Saldico to come back. Bakit? Kung makukulong si Saldico, he's going to spill the beans, hindi ba? He's going to spill the beans. Yeah. At saka, hindi naman pwedeng walang mananagot. Kaya siguro, si Ombudsman Boying Rimulya ay
Seryoso ka ba dyan? Ombudsman Boying? Na talagang papilan mo ng plunder kay si Martin Luther King Romualdez? Alam mo, pag ginawa mo yan, ako, Kati. Magpapakain talaga ako doon sa mga bata dyan sa kali. Oo, dadayuhin dyan natin. talaga mag-celebrate tayo dyan. Pag nakulong si Martin Luther King Romualdez, believe na ako kay Boying Remulla. Boying Remulla for President! Ganyan na! Go! Ombudsman Boying. Pero bakit naman? Ito ang ayaw ko dito sa gobyernong ito eh. Ang sinampulan, kalaban ng mga Remulla sa Cavite. Si Revilla. Oo nga. Di kung wala na si Revilla, wala na ang mga Revilla, hindi na makatakbong gobernador laban sa mga Remulla, hindi ba? Kaya, say goodbye to your ambitions to be governor. The Revilla son who is now vice governor. No. And yan naman ang ayaw ko dyan, na sa dami-dami naman ng mga taga-DPWH na dapat unang makulong. Ang ginawa pa nila, ginagawa nilang state witness para makulong yung mga kalaban nila sa politika. Yeah. Sa Ginawang dami-dami ng state witness na nagsugal, nagtalo sa casino ng 400 million ba yun? Mama Bing, may breaking news. Eto lang, ngayon lang. Nagbitiw na sa pwesto si retiradong Military General Carlito Galvez Jr. Ngayon lang, bilang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity sa pinakabagong reorganisasyon sa gabinete ni Ferdinand Marcos Jr. Grabe! Pinalitan si Galvez ni Mel Senen Sarmiento, dating kalihim ng Department of the Interior and Local Government sa ilalim ng administrasyon ni Benigno Aquino III. Ilang araw bago ito umalis din sa pwesto, si Eduardo Año naman at pinalitan ng kapwa dating Armed Forces Chief of Staff na si Eduardo Oban Jr. bilang bagong National Security Advisor. Ano kayang Ang dami meron? na. Anong meron? Military yan ah. Read between the lines. Ano kayang meron dito at nagbibitiw ito mga ito? O pinagbitiw? Ano ba to? Yung endgame ni Bongbong, last 2 years, may mangyayari? O ayaw niyang mangyari? Yan. Pero this is very interesting na may mga, ano sabi mo? Dati kay Pinoy yun? President Pinoy? Oo. Kasi may DILG secretary dati. So parang may karapatan naman. Correct. National Security Advisor. Meron naman. Pero Mama Bing, sa gitna rin ng COA Notice of Disallowance na sumasaklaw sa 375 million confidential funds ng Office of the Vice President, kung saan tinukoy ang mga issue tulad ng paglipat ng cash advances sa mga hindi designated accountable officers, 62 million na umano'y walang sapat na proof ng intelligence operations, 199 million na nakabase lamang sa acknowledgement receipts at ilang gastos na ginawa bago pa ang release ng pondo. Paano niyo binabasa ang isyong ito sa usapin na accountability at tamang paggamit ng pondo ng gobyerno? Anong komento niyo dito, mga lawyers? Attorney Paulo, yung Madriaga affidavit na yan at supplemental, ang tinutukoy niya na perang pinagbibigay niya kuno, ay galing yun sa confidential funds ni VP Sara? Yun ang sabi niya. Hindi niya daw alam na confidential funds yun, pero a year after or sometime after, nakita niya daw sa pahayagan na merong ganong issue na confidential fund disbursement in 11 days. Tapos sabi niya, ay nako, hindi 11 days, kundi less than 24 hours ko lang ginastay ang pera na yan or distribute. Oo, distribute daw niya. At so, sinangalanan niya kung sino ang binigyan niya? Pinangalanan ba niya? Hindi eh. Sabi niya, isang politikong taga Laguna. Tapos yun nga, yung sa restaurant daw na Nomo Basho, na nandun daw si Reynold Munsayak, na napatunayan naman pong hindi totoo. Tapos kay Ryan Kilala ata sa Ombudsman. At saka meron pa hong isa. Pero balikan po natin na nung unang affidavit niya, ang storya niya ay ganito. Yung isang duffel bag daw ay sinakay niya ng isang white Vios, tapos pinarada niya sa SM Mega Mall, at a few days after daw, nakita niya na dinadrive ito ng asawa ni Ryan Kilala.
Napasinungalingan po natin ito sa perjury complaint dahil itong asawa ni Ryan Kilala, hindi naman po nagmamaneho. Walang lisensya. Wala pong lisensya yan at nakakuha po tayo ng certification mula sa Land Transportation Office, LTO, na wala pong record itong si Ria Kilala na nagmamaneho. Kaya talagang sinungaling talaga. Kaya siguro ayaw nang ibalik si Madriaga. Ayaw na. Diba? Ayaw na nila ibalik. Kasi kung talagang hot na hot yung issue niya, di ba? Sasabihin na, so ibalik natin. Ngayon, ayaw na nilang ibalik si Madriaga. Oo. Alam mo, alam mo, I am disappointed at what extent will these congressmen and congresswomen go just to damage VP Sara? Halatang-halata mo. Some of these people I know personally, because they're lawyers. And I cannot imagine na, gagawa niya yan? Ako kasi, pag gumawa ako ng ukray-ukrayin ko kayo, maniniwala kayo kasi Queen of Bardagulan ako Di ba? Pero, Naawa ko sa pamilya. Parang ang formal naman ng mga tao na ito noon. Tapos ngayon, bigla na lang mag-ukray-ukray kayo. Ay, wag na po kayo sumali sa Bardagulan. Akin na yan. Na-award na yan sa akin Copyright ko na nga yan. Hindi, Mama Bing, naawa ko dun sa mga anak ng mga politician na to. Kasi, alam mo, hindi nila iniisip yung future ng mga bata. 'Di ba? Parang ang hirap nun. Tapos parang you're entertaining yung isang tao na alam mong merong, sabi nga, criminal records, diba? Sabi nga, given na self-confessed participant si Ramil Madriaga, gaano ka-credible ang kanyang testimony, diba? Lalo na kung may tanong sa kanyang motibo na maging state witness. May inconsistency sa kanyang statements at kulang sa matibay na documentary evidence. Sapat ba ang claim ni Madriaga na siya ay minor participant para maging state witness o posibleng strategy lang ito para makaiwas sa liability habang pinapalakas ang kaso na nakaasa sa uncorroborated at posibleng hearsay na ebidensya? Diba? Ngayon kasi naglabas ng opinion dyan na isang legal expert daw, wala namang pangalan. Attorney, pag kayo legal expert, naglabas naman kayo ng pangalan, mga libro na sinulat nyo. Kasi hinahanapan nyo kami ng grado sa bar. At kung ano mga libro ng sulat namin. Bakit kami tinatawag na expert, di ba? Ilabas nyo na pangalan nyo, itaya nyo na. Yung sinasabi ng isang abogado dyan, kumpanyero, sabihin mo na pangalan mo, sinabi mo na pwedeng maging state witness si Madriaga dahil hindi siya ang most guilty. Abay, narinig mo ba yung Affidavit yan. testimony nung isi-state witness mo? Di ba ano yan? Nakakaya naman yan sa dunong ng mga judge na papayan ba ang West dyan? Hindi naman Department of Justice ang nagde-decide dyan. Nag-a-apply ang Department of Justice na may isang akusado na i-apply nila state witness. It is up to the judge to approve the application for state witness. Tsura lang yun. Ito nga pinapit ito ni Madriaga, gagawin mo state witness yan? Grabe naman kayo talaga, Yang-hiya na ako sa inyo. Walang pinakaiba dyan sa flood control. Yang-hiya na talaga ako sa inyo. Yang-hiya na ako sa inyo talaga. Madriaga, winner ka! Best actor ka in a comedy show. Ikaw, Attorney Paolo Panelo, anong tingin mo na, yung ikaw, while watching it, for sure natatawa ka in a way? Oo, natatawa kasi alam mong nagsisinungaling siya, matagal na naming alam yon. Tapos medyo nakakainis din kasi baka may maniwala, number one. Tapos number two, bakit ito yung pinag-aaksayan ng pera Time, at exactly. resources ng gobyerno, oras, imbis na solusyonan yung mga problema Fuel natin. crisis! Correct. Unemployment, 3 milyon. Inflation! Wala na po. May farmer na tumatawag sa akin. Tulungan mo naman kami, attorney, maghanap ng wholesale buyers dito sa provinces hanggang sa Bacolod. Dahil itong aming sibuyas sa Occidental Mindoro ay mabubulok na lang dito. Willing na kami. Kahit na bawat kilo 10 piso na lang ang ma-earn namin, basta lang mailabas namin ito sa Occidental Mindoro. Kawawa. At maka-income naman itong ating mga farmers sa sibuyas. Correct. Di na kayo nahiya. Yung pera namin, sinusweldo sa inyo, impeachment kayo ng impeachment. Iakyat nyo na yan para matapos
Tapos na, sulbahin nyo na itong problema ng gutom. Oo, priority nila, diba? At saan nyo kukunin ang perang pang-ayuda na yan? At yung pang-ayuda na yan, marami pong nagagalit dahil namatay na nga yung isang, di ba, may namatay na naman sa kakapila. Oo, yung ano ba DSWD, ano ba talaga? Ano ba talaga ang procedure dyan at kailangan pa magpainit ang tao dyan? Di ba mauna dapat ang mga seniors dyan? Correct. At saka, ngayon lang nila naisip na pwede naman pala sa ATM, pwede naman pala sa GCash. Paymaya, ganun. As diba? long as Kasi may registered. is registered. Ay, pambira. Kasi gusto nyo, pagbigay nyo, may political na balik. Kaya, taas daw ng survey ni BBM ngayon Kasi dami ba naman ng ayuda Hindi, kala ko ba, wala tayong pera, tapos hindi natin pwedeng bawasan ng tax kasi we don't have enough money. Pero parang ang narinig ko lang to at nabasa ko, if I'm not mistaken, 8 billion para sa ayuda. Tapos may labas lang. Alam mo, Mama Bing, meron din, may tanong din ako, anong basihan ba maipapaliwanag ang magkaibang pagtingin sa COA Notice of Disallowance kung saan ang 439.37 million case laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino ay nananatiling under appeal at hindi humantong sa impeachment. Habang mga kasalukuyang COA findings laban sa Office of the Vice President ay sinasama sa impeachment complaint kahit hindi pa final ang proseso. Ano masasabi ninyo dito? Alam mo, Mama Bing, meron akong napanood this morning lang, no? Na apparently yung isang official ng COA, may asawa siyang parang party list. Kontraktor? Yes, narinig nyo ba yan? Kasi as in while coming here, At parang may flood control. Yes, so parang yun, isa siya sa pumirma for this to be released noong April 10. Yes. Wow. I'll check it and I'll post it on Facebook. I actually share it na. That I was think. my first opinion, in fact, na kung bakit ako tumutol dun sa first na impeachment. Sabi ko, yung confidential funds na yan, kung may hindi man na-liquidate, Hindi siya impeachable. At disallow, ay sabi ko, it's not a ground for impeachment. Dahil aakyat pa yan hanggang Supreme Court at kung manalo ang COA dyan for the government to collect back all these expenses na hindi nila na-prove. It doesn't mean na illegal yung transaction. It only means na hindi yung mga evidence required by government procedures ay hindi nabigay. Kunyari, yung acknowledgement receipt, hindi pwede yun. Kailangan government voucher. Ay dati, mayor ako sumasakay kami ng taxi dito sa Maynila, natatawa yung taxi sa amin kasi meron kaming yellow na voucher na ang tagal na nito, 1988 hindi ka pa yata, hindi pa maputi buhok mo, attorney Pao. May voucher na yellow, papirmayan namin sa taxi, pati driver's license yan, nililista namin. Di ba yan nakaka-undignified naman yan? Na mayor ka, gaganon ka, pero ginawa ko yun. Kasi, paano ako ng aking transportation, hindi po ba? Yan po ang ibig sabihin ng mga disallowance na hindi tama yung mga resibo. Kunyari, acknowledgement receipt lang. Walang OR ng kumpanya. Di ba? Yung mga ganyan. So, kung yung disallowance po ni VP Sara ay nasa Commission on Audit na proper, yung tatlo ang nagde-decide, di ba? Yung mismong commission na. Pwede pa naman niyang ma-appeal yan sa Supreme Court. Kasi kagaya nung kay President Noynoy Aquino, kaya pending yan dahil in-appeal sa Supreme Court. Ngayon, pag natalo siya dyan, yung estate niya, ibabalik yan, di ba? Kasi siyempre, wala na siya. Yun naman din ang ini-expect natin gagawin ng mga ni VP Sara na i-appeal niya yan all the way to the Supreme Court. Ano naman ang masama niyan? Kung yan naman talaga ang procedure required by due process. Why? Because the Constitution says no one can be deprived of life, property, or liberty. Sabi ko, happiness, wala ba? Without due process of law. How about you, Attorney Paulo? Yeah, hindi to sakop ng trabaho ko para kay VP Sara. Ito para sa impeachment defense team. Pero bilang abogado, bilang observer, ang nakita po natin, 2023 pa lang, Attorney Bing, Miss Cathy, pinupuntiriya na itong COA Notice of Disallowance na to para sa use ng confidential funds. So ang tanong ko is, anong klaseng pressure kaya ang nararamdaman na itong mga miyembro ng Commission on Audit na itong Kongreso inaaraw-araw
yung issue ng COA Notice of Disallowance. Tapos, meron pa palang issue na isang miyembro ng komite, yung asawa niya na sangkot sa skandalo. So may leverage pa Yes. laban sa kanila. So, independent sila dapat, pero kung may mga ganitong pressure from the House of Representatives at may posibleng kaso pa yung asawa nung isa, hindi kaya maapektuhan yung discretion nila sa Yes. pagka-rule dito Compromise sa COA Notice of Disallowance. Pangalawa, yun nga, hindi pa ho final. Hindi po ba? Pero nagbasa po tayo ng isa sa mga landmark cases dito sa COA Notice of Disallowance. Ang restitution po, inuutos po yan ng Supreme Court kapag merong bad faith, malice, or gross negligence. Correct. Yun lang po ang basihan para magkaroon ng pag-uutos na ibalik itong pera. So, ang tanong is, napatunayan ba ito nung COA Notice of Disallowance na yan? Tingin ko po hindi eh. Kaya nga, may appeal. Advertisement muna ha, meron akong libro. Ba't ang dami kong libro, hindi nyo alam? Kasi mga abogado po ang bumibili. The Auditing Code of the Philippines, Notes on Cases. The first book on the Auditing Code of the Philippines with jurisprudence and mga rules po ng COA. Nandyan po yan. Kaya palagay ko, bumibili na mga congressman ngayon eh. Kasi kailangan na maipit nila si VP Sara. Kaya maghanap-hanap po kayo dyan sa libro ko. Ganyan po yung kakapalo. Ganyan. Yan. Di sana Mama Bing, no, tsaka Attorney Panelo, kung gaano sila kabusisi na talakayin ang confidential fund ni VP Sara, is bigyan din nila ng matinding pansin ang flood control project scam na trilyon na umabot, no? Kasi, at saka yung, di ba yung sinasabi nila na buksan natin ang bank accounts ni VP Sara. I Hindi, dare buksan you nyo. guys, buksan natin lahat. Huwag tayo maging selective. Buksan Kung bubuksan nyo sila, yung kay BP Sara, buksan din ninyo yung inyo. Oo. Hindi pwede, pag inumpisahan nyo yan, panindigan nyo, walang atrasan to. Lahat kayo, from you and from your family. At Diba? saka bakit hanggang ngayon yung mga nasama dyan sa flood control kickback, si Garjola, sino pa yun, hanggang ngayon present pa rin? Sumusweldo pa rin kami sa kanila? Hindi ba dapat suspendido na muna yan sila? Pending investigation? Bakit? Doon naman sa ombudsman nakaka-preventive suspension. Diyan ba sa House of Representatives? Wala. Tingnan nyo ang unfairness niyan, mga kababayan. Kaya palagay ko sa 2028, maraming mapapalitan na congressman. Kaya nga, ang tanong ng taong bayan, may kapalit ba ang testimonya ni Ramil Madriaga tulad ng immunity o state witness status, Mama Bing? Or ilang Attorney maleta. Paolo. Nasabi na yan na natin kanina, no? Oo. May pruweba tayo na yun po ang habol ni Ramil Madriaga dito Diba? sa Tapos, hindi na rin po natin maipagkakaila na syempre iniisip din natin may kapalit din tong pera. Pero wala po tayong pruweba doon. Pero dahil po sa walang kabasehan nung testimonya niya Pinipilit. at kung gaano niya kalakas siraan si VP Sara, parang imposibleng walang ganon. Bakit pa parang kamukha ng driver ko ito si Madriaga? Bakit tingin nyo nga baka nakawala yung driver ko napunta? Oo nga, Di ba no? kamukha? Nawawala ang anak ni Moki. At mga kababayan, kaya interesado po dapat kayo dito. Bantayan. Kasi marami po na naniniwala kay Madriaga. Makita naman po ninyo sa affidavit pa lang niya at sa kanyang behavior dyan sa House of Reps at sa behavior ng mga congressman sa mayoriya, lalo na si Luistro, na ang salalay itong due process requirement na required by the Constitution at every stage of the impeachment proceedings. Nakasalalay po yan sa fairness, sa patas na laban. Kaya dyan po, may tama na naman ang Committee on Justice dyan. Dahil sigurado, siyempre, himayin na naman ang Supreme Court ang every step of the way may due process. At ano ba itong narinig ko, Cathy, na ayaw na ni Congressman Puno at ng NUP ang pumirma dyan sa impeachment?